So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faiz Jamanudin from the College of Engineering. So kakapanood ko lang ng dalawang matinding video tungkol sa World War II sa Pilipinas, lalo na yung panahon ng Japanese Occupation Liberation. Gamit nila ang totoong wartime footage, black and white, raw, emotional, at grabe talaga parehong tumama sa puso pero sa magkaibang paraan. Kaya sa video na to, magre-react ako sa parehong version. Ikukumpara ko kung ano yung tumatak sa akin at isi-share ko rin kung paano ako tinamaan emotionally. Kasi totoo hindi lang to mga lumang clip, totoong kwento to. Totoong paghihirap, totoong paglaban. So, ikakat daw natin by them para makita rin kung paano nagkaiba ang bawat video at kung ano yung impact nila sa akin habang pinapanood ko. So, parehong nag-start sa eksenang pagsuko, sundalong naglalapag ng armas, sirang mga syudad. Yung isa nag-focus sa epekto ng pagsuko sa araw-araw, mga bahay na nawasak, pamilyang nagkahiwalay. Yung isa naman, mas pinakita kung gaano kabilis bumagsak lahat ng pagkatapos ng koridor. So habang pinapanood ko, na-realize ko ang pagsuko hindi lang headline. Ibig sabihin nito, nawala ng seguridad, pag-asa, kinabukasan, lahat yon parang isang iglap lang. So sa isa sa mga video, kitang-kita mo yung sakit. Mga Pilipinong nagtuturo sa kapwa Pilipino, siguro para sa mga sundalong Hapon. Pero yung isa nagbigay ng mas malawak na context na minsan ang collaboration hindi dahil sa kasamaan kundi dahil sa survival. So nakaka-reflect tong part na to. Madali kasing mag-judge ng mga traitor sa history, pero pag nandun ka sa ganung situation, takot talaga ang namamayani, kaya masakit at mahirap husgahan. So parehong pinakita yung hirap ng mga civilian, gutom, evacuation, sunog, pero yung isa mas tumutok sa tahimik na paghirap, lalo na sa mga babae, comfort women, and mga bata. Yun ang pinakamasakit na panoorin. Kita mo sa mata nila yung trauma. Hindi sila sundalo, ordinaryong tao lang, gusto lang mabuhay, pero sila yung pinaka nagdusa. So nandito sa parehong video at parehong sobrang bigat panoorin. Mga mukhang ng bihag, sobrang init, pagod, halos di na makalakad. Yung isa mas subtle, yung isa naman mas matagal na tumutok mismong dead march. Isa lang ang tanong ko habang nanonood, paano nila kinaya yun? Pero ang sagot, marami rin ang hindi kinaya. Libu-libong namatay, kaya ang freedom na meron tayo ngayon, hindi biro ang kapalit. So parehong pinakita kung paano bumagsak ang ekonomiya. Mickey Mouse money, pila para sa pagkain, black market, struggle araw-araw. Ito yung side na gera na hindi masyadong napapansin. Kasi pag sinabing war, inisip lang natin bomba at barel. Pero sa totoo lang, gutom, hirap at desperation din yan. So dito ako na-inspire, pinakita ng parehong video ang katatagan ng mga Pilipino mula sa Okbalahap hanggang sa mga guerrilla fighters. Kahit walang sapat na armas, ginamit nila ang talino, lupa at lakas ng loob para lumaban. Nakakabilib, hanggang ngayon dala pa rin natin yung fighting spirit. Para yung na ng pagbalik ni General MacArthur, yung iconic na I shall return. Yung isa mas nag-focus sa symbolism, yung isa naman pinakita mismo yung bakbakan. Pero pareho silang may isang vibe, paghinga ng maluwag matapos ang lahat, bumalik ang kalayaan, pero may matinding kapalit pa rin. Malinaw sa video mo. So pagkatapos ng lahat, isa lang ang naramdaman ko, sobrang bigat pero sobrang sarap. Yung kalayaan meron tayo ngayon, hindi lang basta dumating, pinagbayaran niya ng dugo, buhat buhay. Hindi lang sundalo kundi mga pamilya ng buong komunidad ng mga ninuno natin. So kung may kwento ka ng lola't lola mo tungkol sa gera, pakinggan mo, alalahanin mo, kasi hindi lang ito history, ito ay identity natin bilang isang Pilipino. So salamat sa panonood.